Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-25 kabanata na ng unang aklat ng Biblia. Ito po ay ang aklat ng Genesis. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Tulungan mo kami Panginoon, turuan niyo kami, itama niyo po yung aming mga pananaw na patungkol sa iyong mga salita. Dalangin namin Lord na lumalim kami at mas matuto kami Panginoon sa inyong mga salita. Dalangin ko pong patuloy na pagpapala at ang kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman Panginoon matagpuan namin sa pamagitan po ng mas mataas na level ng aming pananampalataya sa inyong mga salita. Salamat Lord. We give you glory and honor in the name of Jesus. Amen. Verse 1. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Keturah. So dito makikita natin dahil nag-asawa siya dahil patay na po si Sarah, ano po. So walang masama kung mag-aasawa ka dahil patay na yung asawa mo. Huwag mo lang papatayin yung asawa mo, ano po. Dito makikita natin na binigyan siya ng Panginoon si Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Zimra, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Soa. Dito po makikita natin na ang tagal bago nagkaanak ni Sarah po kay Abraham. So ibig sabihin the fact na si Abraham po ay madali siyang magkaroon ng anak, no? Like anak niya si Ishmael, no? And then si Isaac, and then ngayon may 6. So ibig sabihin po ang problem that time po napupunan po talaga ni Sarah. Si Joksan ang ama ni Zeba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letuzim at Liumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Elda. Lahat sila'y buhat kay Keturah. So yung mga Midianita po pala buhat dito din sa anak ni Abraham. Kay Isaac ay pinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain ng dakong silangan para mapalayo kay Isaac. So talagang makikita po talaga natin dito, no, talagang siniset apart, no, yung mga pinili ng Diyos. So kaya kung mapapansin natin bakit ganito parang nahihiwalay ako, kasi po may mas malaking plano ang Diyos sa buhay nating mga mananampalataya. Verse 7, si Abraham ay nabuhay ng 175 years, no? 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay at iniliming siya ni Isaac at Ishmael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre. Sa parang na dating may kay Ephron, anak ni Zohar na Hiteo. Ang anak na iyon ay binili ni Abraham, or ang lugar na iyon ay binili ni Abraham sa mga Hiteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer Lahai Roi. So yan, so dito makikita natin, no, na kahit gaano tayo katapat kay Lord, kahit gaano tayo sumunod sa Panginoon, talaga yung buhay natin may ending, and that's the death, no? Dito sa mundo. Pero, sabi nga natin, once you believe in the Lord, you have a special connection with the Lord, you will never consider your life, yung death natin as an ending, but it's the beginning of a new life. Yun po yun. And then, sabi po dito na even, no, na pinagpala, sinamahan ng Panginoon si Abraham, nakita natin na yung buhay po niya ay dumaan din sa same ng mga pinagdadaanan natin. May takot, may doubt, no, but still namamayani at nananalo pa rin yung pagtitiwala sa Panginoon. Ito naman ang lahi ni Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-ihiptong alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kadema.
Kedema. Sila ang 12 anak ni Ishmael na punong-pinuno ng kanilang lipi o kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ng mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ishmael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ishmael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. So, dito makikita po natin na hindi naman talaga kinalimutan ng Panginoon si Ishmael, kung saan talaga nakita pa natin dito na inisa-isa pa yung kanyang mga anak at nakita natin na pinagpala din siya ni Lord. Ano po? So, talagang kapag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. 19. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kung makikita po natin, si Isaac anak siya sa pangako ng Diyos. Kumaga siya yung pangako ng Diyos. Pero kahit siya, kailangan niya pa rin na manalangin, sa panibagong pangako naman ng Diyos sa kanya. So talaga dito makikita natin, si Isaac, pangako siya ni Lord kay Abraham. And even na may pangako ang Panginoon kay Abraham, tayo din dapat humuhugot din tayo ng pangako ng Diyos sa atin personally, Kaya kailangan natin ng intimate relationship kay Lord. Kailangan nating manalangin sa Panginoon, Kaya nga sabi natin yung blessing ay napapasa natin sa ating mga anak, but still turuan natin yung ating mga anak na magkaroon din sila ng intimate relationship sa Panginoon para sa ganun magkaroon sila ng direct access kay Lord, na sila din yung nagpipray para kay Lord para sa kanila. Ayan. And even na siya po ay nakita natin yung extraordinary ni Lord sa kanya, care sa kanya, at saka blessing sa kanya, still po meron din siyang test of weight, meron din siyang kailangan manalangin din siya sa Panginoon. Same din po yun natin, Wala po talaga exemption pagdating po sa paggagawa or ng intimate na relasyon sa Panginoon. At ito makikita din talaga natin dito na yung talagang desire talaga ng tao, na kapag sila nag-asawa talaga is magkaroon talaga ng anak. And that's the plan of the Lord din naman. Yan talagang sinasabi niya, na kaya talaga yung mag-asawa, ang isa niya talagang utos is to reproduce. Kaya paano natin talaga gagawin yung or babasbasan or aayunan yung pag-aasawa ng magkaparehong kasarian, di ba po? Kasi ang purpose of marriage then is talagang to build a family, which is you will bear fruit then, you will bear seed talaga ng mga anak din po, na natural na ginagawa po talaga yan ng mag-asawa. 22, kambal ang kanilang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh, ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dito makikita natin yung nagkaroon ng confusion kay Rebecca. Ganito ba? Bakit ganito? Diba? Meaning, hindi normal yon. Kaya ang nangyari, kay Lord po siya nagtatanong, which is the best thing talaga na gagawin natin kapag meron tayong hindi maintindihan sa ating katawan, sa ating mga nararamdaman, talagang tanongin natin si Lord, mag-pray tayo sa Panginoon. And then, sabihin, hindi inilihim ni Lord yung nasa loob ng tiyan ni Rebecca at kung ano yung mangyayari pag ito'y nanganak. Ayan. Dito po makikita natin yung pagpili ni Lord, dito kay Jacob over Esau, po, hindi dahil sa performance po nila,
kundi talagang makikita natin, nandun pa sila sa sinapupunan ng kanilang ina. And sabi nga naman talaga ni Lord, diba, na sa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, nandun na yung kanyang pagpili. So, makikita po natin talaga dito na iba si Lord, no? Meron talaga siyang divine appointment, no? Kaya talaga yung pagpili po talaga ng Panginoon ay merong mabuting dahilan, ano po. At siya lang po ang nakakaalam noon, no? At nire-reveal niya lang yan sa atin, no? Personally. Kaya naman talaga po, kailangan natin talagang pagkatiwalaan ng Panginoon higit po sa ating mga sarili. Verse 24, dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal, mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. So, ibig sabihin, makikita natin, 20 years din naghintay si Isaac. No po? So, hindi ibig sabihin talaga na, na tayo po ay pinili ni Lord, na nakakatanggap tayo ng pabor sa Panginoon, exempted tayo sa paghihintay or sa mga test, no? Hindi po, yan. Alam mo ba, kahit na pinili ni Lord si Jacob over Esau, yung heel catcher, yung nakakapit sa kasakong ay may pangit na kahulugan ng panahon na yon. Ito po ay may implikasyon ng pagiging tuso, manloloko, mapandinlang o salbahe. No, yan po talaga yung kahulugan noong heel catcher or nakakapit sa sako sa kanilang kapanahunan. Verse 27, sabi po dito, lumaki ang mga bata, naging mahusay ng mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik na lagi sa bahay. Ayan, so makikita talaga natin, no, kahit magkapatid sila, kahit kambal sila, meron silang magkaibang pag-uugali, may iba silang kahiligan, no, same din po sa mga personality ng mga magkakapatid, no, talagang iba yung kanilang mga iba yung taste nila sa damit, iba yung taste nila sa ibang mga bagay, kaya kumbaga talaga po makikita natin talaga dito na hindi lang yan sa atin nangyayari ngayon, na magkakaiba yung hilig natin, no, even po sa kanilang panahon. 29, sabi po dito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ito makikita natin, no, na si Esau, siya ay mangangaso, yan. Samantalang ito naman si Jacob, talaga nasa loob lang siya ng tahanan. So, ano ba yung mga ginagawa sa loob ng tahanan? Pwedeng nagluluto, naglilinis, naglalaba, ayan. At din makikita din po natin, no, na pinagbili ni Esau yung kanyang birthright, yung kanyang kasi nung time na yun, napakahalaga po talaga yung pagiging panganay, no? Lalim po nito, no, kung sa tutuusin, hindi lang sa moral aspect but even sa spiritual aspect talaga. The best po talaga siya sa spiritual aspect. Pero dahil sa gutom, yan po ay naipagpalit ni Esau doon sa pagkain iniluto ni Jacob. Ano ba yung mga matatanggap kapag ikaw ay panganay? Una po, yung double portion ng mana, no, yung inheritance. And then, syempre, ikaw yung magiging head of the family kapag nawala yung tatay mo. Kapag spiritual naman, ikaw talaga yung spiritual leader, no? Leader ka. Kaya dito po talaga napakahalaga po nung ginawa
yung binenta ni Esau sa napaka murang halaga, yung pagkain, ano po. Kasi noon, kapag ikaw ay panganay, ikaw yung susunod na king, kapag king yung tatay mo. Or, even dun sa pagkahati-hati ng mga kayamanan, double portion. Kaya kung matatandaan po natin, sa mga anak po ni Jacob, no, sa mga susunod, mababasa natin yan, ang nakatanggap po ng double portion sa kanya, si Joseph, no? Kasi tinuturing talaga siya na siya yung panganay nila ng kanyang nanay, no? And then, yung king naman, napunta naman yan kay Judah. But maiintindihan po natin kapag tayo nandoon na sa pag-aaral na yon. Dito akala talaga ni Esau, kapag hindi siya nakakain, mamamatay na siya, no? Kumaga parang kay Esau, makikita po natin yung pag-uugali na parang hindi siya nakatingin sa future, nakatingin lang siya sa present, no? Kaya kung ngayon gutom ako, I want that now, no? I don't care about tomorrow. So which is hindi po ganun, no? Kasi tayo, kumbaga parang ganito yan, yung mga tao ngayon, parang ina-enjoy na nila yung buhay ngayon, hindi na nila iniisip yung after ng buhay na to, no? Yun ay ayaw ni Lord, no? Kaya dapat, though na-enjoy natin yung life ngayon, but at least meron pa rin tayong preparation para sa ating buhay after this life, no? Yun yung nawala po dito kay Esau. And then makikita natin, sabi ni Jacob, sige, manumpa ka. Talagang dito natin makikita, nagre-reflect kay Jacob yung kanyang pangalan, no? Yung name ng kanyang pangalan. Kumbaga parang tinitake advantage niya yung gutom, no? Yung kahinaan ni Esau just to get yung gusto niya, no? Yan. So, maraming tao ngayon na katulad po ni Esau, no? Na parang nakikinig sila sa dikta ng tiyan, no? Sa halip na yung kanyang pangalan as panganay. Ano po? Kaya yan po, wag nating ipagpapalit yung binigay sa atin ni Lord, no, sa mga bagay na natatapos, nauubos, na mga bagay na naitatapon din naman after, no. But still, naniniwala po tayo that kung ano pa rin yung kalooban ni Lord, yun talaga yung nangyayari. Ano po? And sa life naman ni Jacob, though hindi siya perfect, actually, dito makikita natin, no, na meron talagang pangit na attitude, but still, siya yung pinili ni Lord, siya yung gagamitin ng Panginoon, and makikita natin yung buhay ni Jacob dito po sa ating mga mababasa sa mga susunod na sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan, pangit na na umpisa, still yung nagmamatter pa rin kung paano niya po tinapos yung kanyang buhay. O paano natapos yung buhay niya, hindi niya tinapos. Kaya naman, sana po may napulot tayong mga magagandang aral at nawa, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kay Jesus po ang papuri.